Mga Pinoy, mas happy ngayong Pasko sa Marcos administration, mga kakotsero. That's really good news. Dahil marami nga doon development na naganap nitong mga nakaraang buwan na ikinatuwa naman ng mga Pilipino. Pag-usapan natin ngayon yung topic na yan, mga kakotsero. Ito kasi yung lumabas na balita kahapon. Okay, ito yung sabi ng balita. Yun, 73% of Filipinos expect a happy Christmas ngayong 2023, mga kotsero. Di ba? Magandang balita niya. Magwawala na naman mga mga kakamping at mga dilawan at mga NPA. Hala kayo sa buhay niyo dyan. Ito sabi, 73% of Filipinos expect a happy Christmas. Yan ang sinabi ng SWS sa kanilang survey nitong last quarter ng 2023. Ang sabi, majority of Filipinos look forward to a happy Christmas this year. Yan ang sinabi ng survey of the social media weather stations said on Saturday. So kahapon to sinabi ng SWS. According to SWS, 73% of adult Filipinos expect a happy Christmas, while 6% expect it to be sad and 21% expect it to be neither nor sad. Yun ang sinabi dyan. Malaki-laki ito, no? 73%. Majority na to ng mga Pilipino, mga kotsero. Huwag niyong kalimutan, kapag 51%, majority na yon. So, pag 51%, mayorya na yon. So, pag umabot ka ng 73%, maganda-ganda yan, mga kotsero. Diba? The number remains unchanged from the same survey which SWS conducted in 2022. Diba? So wala nagbago. Maraming problema, marami pa ring mga challenges na pinagdaanan noong 2023 simula nung 2022. Pero wala pa rin nagbago sa estado ng Pilipino, no? Ibig sabihin, happy pa rin sila ngayong Christmas. The survey of the polling company also revealed that 51% of Filipinos were thankful for their good health, 29% were thankful for their family, and 16% for being alive. Di ba? Magiging buhay lang, happy ka na. Okay. Bakit daw sila mas masaya ngayong taon na to? Ang sabi, eto daw ang dahilan. Following the top 3 responses were, the SWS also listed the other responses with which Filipinos were most thankful for this year. Ang sabi, following the top 3 responses were job, career, and income. Mas marami nga ng katrabaho this year. Food to eat. Siyempre, pag meron kang trabaho, meron kang pagkain. Siyempre. Coping with daily hardship. Pag meron kang trabaho, meron kang pera, meron kang pagkain, mas madali yung mga bagay-bagay, di ba? Prosperity, mas maraming kumita daw this year. Mas all the blessings, education, peace and safety. Ito trabaho to ng national government. So, for the most part, kontra pala sa propaganda ng napakaraming tao na sinasabi na ang gulo-gulo na sa Pilipinas, nagkalat na naman ang mga adik, etc. 3%, according sa survey, 3% ng mga tao nagsasabi na hindi, tahimik naman sa lugar namin. Nakakairita naman yan. Nakakairita naman yan sa mga gumagawa ng propaganda. Nakakabwisit yan. Tapos, okay. Filipinos who were expecting a happy Christmas were highest in the Visayas region. Hindi sa Maynila. So, mas masaya pa pala ang mga nasa probinsya kaysa sa nasa Maynila. Grabe naman. So, mas maganda nga may development na nga sa ating mga probinsya, di ba? Magandang balita yan. Oo. Kaya actually, merong mga related pa na survey dyan. Kasi, tulad nito, yung sa survey dito ng, ang sabi, ang dahilan daw kung bakit mas okay daw ang Pasko ngayon, ay dahil sa mas magandang response sa ating trabaho. Mas maraming may Pilipinong may trabaho ngayon. And yan po ang tinutukan ni Presidente Bongbong Marcos, diba, for the better part of 2022 at saka itong 2023 na talagang patakbuhin muli ang ating ekonomiya. So it seems yung mga proyekto ni Presidente has been working
Umuubra na siya, mga kutsero. Nakakatrabaho na ang mga Pilipino. In fact, ito nga ang sabi pa ng SWS, no, jobless Filipinos down by 7.9 million in September of 2023. So mas marami doon Pilipino may trabaho ngayon. Mas maraming Pilipino may trabaho ngayon. Grabe naman to. Masyado mong ginagalingan, Presidente, kaya ka nababash eh. Kaya ka nababash, Mr. President, masyado mong ginagalingan eh. Napapahiya yung best president ever. Kasi, ba't naman kasi ganun? Huwag niyo masyado kasing galingan. Kaya kayo masyadong tinitira eh. Ibaba uli natin ang standard. Uli tayo sa walang trabaho, maraming patay, gano'n. Anyway, balik tayo dito. The third quarter survey of the SWS conducted in September 2023 revealed that the number of jobless Filipinos decreased from June 2023. Ayun, syempre, yung mga taga-kabilang ano dyan, yung mga masyadong hyper DDS, no? Mga extremist DDS. Sabihin nila, anong maraming trabaho? May kilala nga ako, walang trabaho ganyan. Yung kilala mo, walang trabaho. Yung kilala mo, ang walang trabaho, baka pareho pa kayong walang trabaho. Hanap-hanap din kasi pag may time. Kasi apparently, as of September 2023, ay may 7.9 million na tao dito ang unemployed. Ibig sabihin, baka kasama ka dito sa 7.9 million na walang trabaho. Pero yan ay mula sa 10.3 million nung June 2023. So, ibig sabihin, mga more or less 2 to 3 million ang nagkaroon ng trabaho simula June hanggang September. Ayan yun nun. 2 million ang may trabaho, 3 million ang may trabaho. Kaya siguro ito, yung sa isa pang survey, yung pagkakaroon ng trabaho ang number one response kung bakit masaya sila ngayong Pasko. Kasi may trabaho na sila. Yan. So this is the National Social Weather Survey of September 28 to October 1. The most recent quarterly survey finalized by SWS found joblessness at 16.9% of the adult labor force. The number is a reduction from the 22.8% among adult Filipinos in 2023. Happy pala eh. At dahil may trabaho, mga kotsero, pakita ko sa inyo to. Dahil may trabaho, mas konti ang mga Pilipinong mahihirap. Actually, first quarter pa nga lang nga to, sabi ng NEDA. Kumonti na raw ang ating mga mahihirap na Pilipino. First quarter pa lang ng 2023. Tingnan natin yung balita. Baka sabihin, fake news ako eh. Sabi, nearly 900,000 Filipinos escaped poverty in the first semester of 2023. According to NEDA, the Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan said 895,260 Filipinos or 230,000 families were less poor in the first 6 months of 2023. Good job! Good job po, no? Maganda ang pagtatapos ng 2023 sa Marcos Admin. The PSA reported on Friday. Mawala. Ano yan? Ayan. The PSA reported on Friday that the number of poor Filipinos, yung dami raw ng mga mahihirap na Pilipino, ay bumaba mula 26.14 million noong 2022 or 4.74 million families, bumaba na raw siya. Di ba? Declined 2. So bumaba na siya sa 26.14 million people or 4.74 million families. Ano po ba yung below poverty line? Pag sinabi ho natin below poverty line, ibig sabihin po niyan, everyday ho kasi meron tinatawag na daily wage. Daily wage. So sa pang-araw-araw na pasahod mo, merong sinet na standards ang UN o United Nations
na dapat daw para masabi ng isang pamilya ay hindi mahirap, kumikita ang breadwinner nito ng certain amount. Nakalimutan ko lang yung amount na yun. I think it's $200, $100 per day, if I'm not mistaken. Parang $100 per day yata or $50 per day. Dapat daw ang kinikita ng isang ng breadwinner. So kung $50, siguro mga 2,500 per day. That's assuming at a 50 peso conversion rate. So mga 2,500 ganun. So mga kotsero, ang sabi, kung ikaw daw ay kumikita ng mga $50 per day, you're already above the poverty line. Lampas ka na doon sa poverty line mo. So, kung ikaw ay below the poverty line, ibig sabihin, kumikita ka ng mga mas mababa pa sa $50. But I'm not sure, I think it's $50 or $20. Basta something like that. Sa, UN ang nagsabi niyan, UN. So, ang sabi, ngayon, dahil dyan, dahil daw sa ating ekonomiya, mas magandang ekonomiya, tumaas na raw ang dami ng mga employed. Mga empleyado ba? At dahil dyan, yun. Gumanda ang buhay ng mga Pilipino. The decision to fully open the economy and lift all COVID-19 restrictions in the country starting in 2022 has allowed us to recover from the unprecedented combined impact of the pandemic and the government's policy responses to the crisis. Yun. So, it's short of saying, mga kotsero, na tayo po ay naka-recover na sa pandemya. Almost pre-pandemic na tayo, mga kotsero. The proportion of poor Filipinos whose per capita income is insufficient to meet their basic food and non-food needs was estimated at 23.7%. So, 23.7% na lang daw yung yung mga may kulang sa kakaperahan. So, ang goal daw, the PSA also said that the proportion of Filipinos whose income is insufficient to meet even the basic food needs was registered at 9.9% or 10.94 million Filipinos in the first semester of 2021. So, yung nung 2021, 10.94 million Filipinos daw ang walang kakayahan na makakain ng basic food. Basic food needs lang. Makakain lang 3 beses ang araw. On average, the monthly threshold for a family of 5 for the same period was estimated at 8,393. Okay. Monthly pa to pang pagkain lang. Monthly food threshold daw noong 2021 ay nasa 8,393. So dahil dyan, bumaba na siya. So ibig sabihin, mas maraming ang kumikita ngayon ng higit 8,000 pang pagkain. Kasi nga, 900,000 daw ang ang nakalaya na sa kahirapan, sinabi ng NEDA. So this is really good news. Ayan po mga kotsero, ay dahil number 1, meron na kasi silang trabaho. Bumaba na kasi ang unemployment. 7.9 million na lang ang walang trabaho from 10 million. Bumaba ang unemployment, which is good news. At dahil dyan, mas happy ang mga Pilipino ngayong Pasko. Mas maraming pera. Sino ba namang di happy pag maraming pera? Diba? Sino ba namang di happy pag maraming pera? Tapos, mga kotsero, hindi lang yan. 92% ng Pinoy ay hopeful sa 2024. Okay? Ano sila? Maganda ang pananaw ang sa 2024 na punong-puno ng pag-asa daw ang 2024. Sabi ng 92% ng Pilipino. 92%. Sa survey na ikinasa mula Disyembre 3 hanggang 7, 1% lamang ang nagsabing haharapin nila ang 2024 ng walang pag-asa. Sino kaya yung 1% na yan? Naalala ko nung 2022 elections, yung mga gustong bumoto ay Bongo, mga nasa 2% lang So, if you know, wag kasi daanin sa galit ang politika. Diyos ko, masyado kayong gigil na gigil. Kalma lang be. Amid the various challenges Filipinos face on a daily basis,
most of them continue to remain optimistic, with 92% saying they will face the new year with hope. This is the prevailing sentiment in every geographic area and socio-economic grouping. Sabi ng Pulse Asia, sa kanilang survey naman, kahit marami dong pinagdadaanan ng ating mga kababayan, sa lahat daw ng kanilang sinurvey, 92% ang nagsabi na oo, may pag-asa ang 2024. 1% lang ang nagsabi na hindi, wala nang pag-asa 2024. Wala ako sino sabi niyan. Hulaan ko yan. Eto pa. Naku, sakit sa ulo ng mga kakamping to. Sa kaparehong survey, nakita na 41% ng respondents ang naniniwala na magiging masagana ang pagdiriwang nila ng Pasko at Bagong Taon ngayong 2023. Di ba? And again, mga kotsero, all of this is the result of I will say not perfect. Hindi naman perfect, no? Hindi naman perpekto ang Marcos administration pagdating sa economic policies nito. Pero mga kotsero, hindi man perpekto, epektibo. Doon na tayo sa epektibo, guys. Di ba? Okay lang yung hindi perfect. Wala namang perfect eh. Si God lang naman ang perfect. Si Jesus lang ang perfect. Walang perfect, guys. Walang perfect na tao. Walang perfect na leader. Walang perfect na bansa. Wala talaga lahat. Walang perfect na politiko. Ang importante, mga kotsero, na kahit ikaw ay hindi perfect, in the middle of your imperfectness, what you do is effective. Yun ang mas maganda doon. Yun ang kailangan doon. Kaya mga kotsero, hindi man perpekto si President Bongbong Marcos, marami man din siyang ginawang pagkakamali at marami man siyang maling desisyon, lalo na yung peace talks na yan. Para sa akin, yung peace talks, malaking pagkakamali yan. But, yung iba niya mga polisiya, yung mga ibang ginagawa niya para sa ekonomiya, ibang ginagawa niya para makapag-imbita ng mga foreign investment sa Pilipinas, no? Yung kanyang pag-aaral para gawin na sigurong, para tanggalin na ang mga restrictive economic provisions ng ating constitution, it's worth giving a hand, mga kotsero. Kasi tumatalab. Tumatalab, guys. Imagine, bumaba ang ating unemployment rate. Kumonte ang mahihirap. Mas maraming nagkatrabaho during the Marcos administration. Kaya happy daw ngayong Pasko at sa darating na Bagong Taon at mataas ang porsyento ng tawag dito. Tinatanaw ang 2024 na punong-puno ng pag-asa. So once again, mga kotsero, bago matapos itong taon, congratulations to the Marcos administration. You did a very, very good job. At least for 2023 and 2022. Sana sa 2024, kargahin nyo yan. Mas pagandahin nyo pa. Mas galingan nyo pa. Para mas mabwisit pa yung mga bumabatikos. Ayan, mga kotsero. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jad YouTube channel. And huwag niyo rin po kalimutan na i-follow tayo sa ating Facebook page. Coach Jad na pangalan na. See all of you next. Well, soon. I'll see you in our next Coach Jared Live, guys. And God bless and see you next time. Bye!